Tuesday, January 8. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula ho sa studio ho namin dito sa Ritual Center. Bato ho namin sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission. Yung aming broadcast ho, diretso na ho sa State Network, ang PTV4. Ito na ho yung pambansang sumbungan at ito rin ho yung programa ho kung saan inaanalisa ho natin ang mga kaganapan ng issue tapos hinihimay ho natin mga boss. Wala na ho akong patumpik-tumpik. Diretsahan ho aking sasabihin. Inutil tong ginawa ho ng National Police Commission. Or, eto ho yung NAPOLCOM kung tawagin. Hakbang hong ginawa nila delayed reaction kasi nauna na ho yung Philippine National Police sa pamamagitan ho ni General Albayalde na talagang pagtanggal ho ng supervisory power or deputization ng mga pulis sa ilalim ho ng mayor, tinanggal na ho yan ni General Albayalde bago ho pumasok itong 2019. Ngayon, kailan lang ho nagpahayag itong National Police Commission. Ang ginawang hakbang ho nila pagtanggal din ng kapangyarihan sa magamang Oscar Garin, yung mayor ng Gimbal, Iloilo, at yung si Congressman ito naman hong kanyang anak, si Richard Garin. Yan hong congressman. Yung mayor ama, congressman ho, yung anak. Abay, pagtanggal ho ng supervisory powers ng Philippine National Police. Nauna na, bago ho dito sa ginawa ng National Philippine, itong NAPOLCOM. Alam niyo kung bakit ko sinasabi? Ba't ngayon lang lumabas? Kaya nga, ito na hong pag pinag-uusapan na hutan mga boss dahil nauukol ho ito doon sa mga pang-aabuso ho ng nasa kapangyarihan, lalo-lalo na kapag ikay politiko. Mga politikong kung bagay sila'y hari-harian ho sa kanilang mga sinasasakupan, kaya yun ho, marami na ho nasampulan ho kung talagang gusto nyo malaman. Sa panahon ho ni President Digong, sa ilalim ho ng administrasyong kasalukuyan, ang dami hong tinanggalan ho ng supervisory na mga nasa lokal na pamahalaan. Yun hong ating administrasyon kasalukuyan kasi kuminsan naabuso ho to. Di ho nung kapareho ng mga nakaraang administrasyon, lalo-lalo na sa panahon ho ni Gloria Sus Mariosep. Yung pang-aabuso ng ibang mga gobernador, mga mayor sa kanilang balwarte na yung pulis na akala mo'y tinatrato ng kung ano-ano. Sa bagay, may mga bagay na kung saan masamang panlasang naiwan ho ng ating Philippine National Police, mga nakaraang administrasyon. Pero sa kasalukuyan ho kasi, in fairness naman, ako'y numerespeto sa mga ginawa ho, mga ginawang kasalukuyang pagbabago ho ng sa ilalim ho ni PNP Chief General Albayalde dito ho sa Philippine National Police. Yung unang mga nasampulan ho dyan, isa ho sa mga nasampulan ho agad, ito hong si Cebu Mayor Tomas Osmeña, natanggalan din ho siya ng kanyang supervisory powers. Una ho, matapos ho sila magkaroon ng kunting di pagkaintindihan ho sa liderato ng 2016, pero ibinalik din ho ng National Police Commission. Kaya eto ho, noong 28 ho ng Disyembre nakaraan, si President Digong mismo ang nagbigay ho ng utos na rin sa DILG na sampahan ho ng kaso itong mag-ama. Kaya kung bakit ho natin binabalikan mga boss? Kahapon ho kasi, inumpisahan ho natin yung mga pang-aabuso ho ng nasa kapangyarihan na yung iba naman, lalo-lalo na ngayong eleksyon. Ngayong panahon na to, na lumalabas sa mga issue na to dahil napapanahon mga boss. Ba't ho natin pinag-uusapan? Hindi sa basta na lang ito'y binibigay ho namin sa inyo na parang balita ang dating. Pero analyze this. Kahit sino naman ho, kung titingnan ho natin, Philippine National Police, hindi ho lokal. Binabahagi ho yung sinasabing ito'y pangangasiwa, supervisory, part of that, nasa lokal na pamahalaan. Pero ang Philippine National Police, state police ho yan. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang Philippine National Police at yung pagdating doon sa sinasabing mga guidelines or anumang mga bagay na nauukol ho sa pangangasiwa na rin, nandyan na rin ho yung Philippine National Police Commission or NAPOLCOM sa ilalim ho ng DILG. Ako naniniwala, nag-iwan din ho ng masamang panlasa sa dila ho ng ilang mga mamamayan ho natin
ito hong mga bagay ho na pang-aabuso ng mga pulis ho natin. Iyan ho'y parang naging stigma na ho eh. Nagkaroon ho ng lamat, pero lahat naman ho pwede ho magbago at bigyan ho natin ng pagbabago. Ang problema lang ho kasi, lahat ho dapat magbago. Hindi lang ho pulis, pagkos, pati ho mga nasa lokal na pamahalaan, gobernador, congressman, mayor, na kung minsan sila hong pang-aabos, sila hong hari sa mga lugar ho nila. Hindi ho ba kahapon nasabi lang ho natin na kung minsan ito ho yung mga trainee na mga, eto naman ho kasi, sila ho yung mga hina-hire ho nila, kinukuha ho mga serbisyo nitong mga iskalawag naman ng mga pulis na tinanggal, kumbaga tiniwalag sa hanay ho ng Philippine National Police or sa hanay ho ng hukbong sandatahan na sinanay ho ng ating pamahalaan sa pamamagitan ho ng training pagdating ho sa mga operational, tactical operations ng mga law enforcers at ng mga militar at yung kanilang galing dahil sila may problema sa loob ng sinasabing organisasyon, pinondohan mo yan, sinanay mo yan, tapos ang gagawin lang nito mga tiwaling mga politiko, sila ay i-hire at isama doon sa kanilang mga security forces, parang ito huy private army na, yan huy nagagamit. Kaya naman ang ibang mga lokal na pamahalaan natin, mga mayors, notorious ho, kongresista, gobernador, sila huy kumukuha ng mga serbisyo ng mga tiniwalag na mga militar at pulis sa hanay din ho ng NPA, kaya sila ay kinakatakutan dahil parang lantaran ho sinasabi, umayos ka, kapag hindi ka umayos, liligpitin ka namin, potok sa buho ka, kahit kayo nasa pulis, or kahit sino, kakaya ka namin banggain. Dahil sa ako bilang gobernador, mayor, sa lugar na to, congressman, kaya kitang patalsikin o kaya kitang... nga, ikay nasa hanay ng pulisya. Oo nga, ikay nasa hanay ng militar, maliban na lamang kung ikay si Superman, si Iron Man, o si Batman na kaya mong lumaban ng sabay. Sa sili lang ho, sa totoong mundo, mahirap ho kalabanin. Yun hong mga politikong naghasik ho ng lagim dahil sa kanilang kapangyarihan, dahil sila merong ito'y pangtustos doon sa mga itiniwalag o talagang kukunin nila yung mga skalawag, yung mga reject na na-train, na may galing at alam, ang kasalanan lang sila'y na ito ho'y kung tawagin dishonorably discharged sa militar or tinanggal sa pulis, nag-awol at ginusto na lang sa ilalim ng sinasabing pangangasiwa ng kanilang bagong amo, mga political warlords or sila'y mga politiko na kuminsan sila'y kinukuha na bilang hired assassin. Yun ho mga bagay na nababasa nyo ho sa balita. Kaya ano hong inumpisahan ho natin? Lakas loob ho nitong mga politiko na kaya dapat importante, kamay na bakal din sa kasalukuyang administrasyon at sa mga susunod na administrasyon. Kung sino man ang uupo mga presidente, dapat ganitong pamantayan. Hindi ho pwede maghari-harian ang mga politiko, gobernador, congressman, senador sa lugar or mayor na parang akala mo above the law, untouchable sila, na wala silang pakialam. Pulis ka, ano ngayon? Militar ka, ano ngayon? May private army ako, may mga tagatigog ako, may mga alaga ako na mga private army ko. Sa hanay ng private army ko, ito yung mga tiniwalag na mga militar na nagsana yan, magaling din yan, ex-marine yan, ex-army yan, or ex-policeman yan, ex-NPA yan, sinama-sama namin yan. Kasi ako na ngayon ang hari dito sa lugar. Ito ho ang realidad, aktualidad na nangyayari na dapat malaman, makita ho ng gobyerno dahil eto na, eleksyon na. At makita ng kasalukuyang administrasyon, kinakailang agresibo na ho yung ating mga pulis. Kami ho, ito ho'y nagbubukas ng inyong isipan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagkape na ho ba kayo? Nagkape na ho ba kayo? Marami ho kasi sa atin na hindi ho makumpletong umaga kapag hindi ho nakapagkape. Isa ho ako dyan mga boss. Oh yeah. Alam niyo ho ba ang kape ko minsan, pag hinaluan niyo ho ng chili sauce or Tabasco sauce, matapang na, patakan niyo ho yan. Pag ininin niyo may hagod sa lalamunan, iba ho ang dating. Medyo nabubuhayan ka ng dugo kapag medyo inaantok-antok ka pa. Sa umaga, kinakailangan may momentum, may hatak ka na. Kapag hindi ka nakakuha ng hatak mo sa umaga, dire-diretso na yan sa tanghali hanggang sa gabi.
Kaya start it right. It's you, me, your coffee, your chocolate, your tea. And Bitag Live in the morning. Wake up! Alright. Ay, kumusta ho ba mga suki ho natin sa Bayang Dagat? Yung mga suki ho natin sa Estados Unidos, sa bansang Canada, at mga Filipinos overseas, more than 14 million kalat na ho yan sa buong mundo. At karamihan ho dyan sa amin hong YouTube TV. Bitag Official, sila ho yung mga followers ho namin with more than 1.2 million followers. So kami going to 1.3 subscribers ho yan ng aming YouTube TV. And almost about 1 billion views na mga nanunood sa ating mga Filipinos. Total views ho yan. Kami nagpapasalamat ho sa inyo. 2019 na ho mga boss. Kaya importante magpasalamat ho kami. Marami ho kayong dapat pasalamatan sa mundong ito kung kayo ho'y tumingin ho sa inyong buhay. Pag umpisa ho ng bagong taon, hindi ho maganda siguro kung ano yung estado ng inyong pag-iisip ng 2018. Bit-bit nyo pa rin ngayon 2019. Parang walang nagbago. Tulad nung sinabi ho natin kahapon, OIS or iOS, Internal Operating System. Parang computer, kinakailangan mag-update na ho kayo ng inyong apps. May mga bagay, paniniwala ho kayo dyan sa inyong isipan na ito'y nakamtan nyo sa pamamagitan ng kung sino man ang nagturo sa inyo at nakamtan nyo sa pamamagitan rin ho ng acquired knowledge o sa pag-aaral, pagtuturo sa inyo, o sa obserbasyon ninyo, na akala ninyo, yun ang paniniwala nyo, you hold on to it as a true belief and it change you as a person. Yun ang iyong pagkatao, depende ho kung anong tibay ng iyong paniniwala. Yung paniniwala nagiging prinsipyo ho niyan, yun hong inyong batayan o pamantayan sa inyong buhay. Ang tanong, ganun ho pa ba ho kayo ng 2018, ngayon 2019, iba hong takbo ng panahon? Bawat panahon, meron kang sistema at ikay sasabay na yung iyong mga ginagawa, importante tugon din sa takbo ng panahon. Mahalaga ho yan. Hindi ako nangangaral dito mga boss. O pass the budget! Yun hong sigaw ng palasyo ho sa Kongreso. Ito ho naging problema ho ngayon. Kaya ako ho'y nag-aanalisa lamang at hindi naman ako eksperto sa tagal ho ng aking ginagawa. At nakikita na ho natin kilos at galaw na mga nasa ehekutibo, ganon din ho ang Kongreso, hudikatura. Ito ho yung mga, kung titingnan ho natin, mga poste ho at haligi ho ng ating gobyerno. Sila ho yung sinasabing nasa executive, legislative, judiciary, kasama ho yung fourth estate, kami ho sa media. Kami ho sa media talagang nag-aanalisa, nagbibigay ng balita at itong trabaho ho namin at tingnan din ho mga kaganapan sa mga nangyayari ho sa pagitan ho ng ehekutibo, legislatura, hudikatura, kaya yung media nandyan, the fourth estate kung tawagin. Isa ho sa trabaho ginagawa ho natin mga bossing, kasalukuyan, ay tumitingin ho. Nag-umpisa ho kasi yan nung last year na mga early December, mga kalagitnaan bago magkalagitnaan ng Disyembre, nagsalita ho si Senator Ping Lacson hinggil ho doon sa sinasabing park pork, nakaparadang pork. Baboy, kung tawagin, pork. Inumpisan ho yan. Inumpisan ho ni Senator Pampilo Lacson. Tinawag niya park pork, nakaparadang pork. Natatandaan niyo ba kung kayo ho'y nasa Estados Unidos o sa iba yung dagat na maaring hindi nyo na nasagap na to dahil maaring nadaanan nyo. Pero kami ho'y medyo balikan lang ho natin. Nag-umpisa ho kay Ping Lacson dahil may mga nakita na ho siya sa mga bagay na kung saan nag-uumpisa na kasi malapit ng eleksyon. At noong mga panahon na yun, nagkabukingan, nag-umpisa ho na magsalita itong si Ping Lacson. At may punto ho siya at nakita niyo ho. Yung pork barrel na nakaparada lang, nakatenga lang dyan, nag-aantay na lang na kumbaga ready for action sa baluarte ho ni President GMA na kasalukuyan ay kongresista sa Pampanga at doon din sa baluarte ho nitong si Rolando Andaya. Ngayon, sila ho ang naging issue dyan. Yun hong lumabas na ganyan mga boss. At nung nag-umpisa dyan, nagkasunod-sunod na ho yan na kung saan nagsalita rin yung ehekutibo sa pamamagitan ho ng DBM Secretary na doon ho sa parte, inimbita ho nila si Diokno for whatever reasons, doon na ho nagkaroon ng bangayan sa sinasabing budget war. Budget war, gera sa budget,
sa pamamagitan ng hinandaho ng ehekutibo, ilalatag sa Kongreso sinilip yan, nagkaroon ng batuhan, kaya sigaw ho ng ating ehekutibo, ipasa ang port mula ho sa palasyo. Kaya kinakailangan daw, urgent ho ito na kinakailangan maipasa agad ng mga nasa Kongreso at tigilan na raw ho yung pamumulitika. Kasi kung hindi raw ho mangyari ito, matatagalan, ito'y makukompromiso ho yung pondo ho na kinakailangan ng ating pamahalaan sa pangkalahatang sa bansa ho natin. Sinabi na rin ho yan ni spokesperson Salvador Panelo na kapag ito'y naantala sa pag-iimplementa ng budget ho, pambansang budget na ho natin to, hindi ho katanggap-tanggap. Kasi maapektuhan ho rito yung mga serbisyong na ito'y ine-expect ho ng taong bayan, inaasahan ho ng taong bayan sa gobyerno ho natin. Kung ginagawa ho ng Kongreso na inaantala ho at ginagawang parang ito'y issue, namumulitika ho sila, abay tama ho ang palasyo sa pamamagitan ho ni Secretary Panelo na talagang agaran ho ang panawagan sa Kongreso na kung maaari, bilisan nyo naman ang aprobahan ng general budget sa lalong madaling panahon. Kasi kung hindi, ito'y pag-antala at medyo madelay pa yan, makukompromiso ho yung serbisyo. Kung hindi ho may-release agad yung pondo na yan, malalagay sa alanganin yung mga sundalo ho natin, yung mga kawal natin sa hukbong sandatahan, yung mga pulis ho natin, yung mga guro natin at mga empleyado ho ng gobyerno dahil umaasa ho sila kapag ho'y na-delay pa ho yan, madidelay din ho yung mga sahod ng mga ito. So, dapat na intindihan ni Juan de la Cruz na, kumbaga, ang taong bayan hindi lang dapat nakikialam, nagmamasid, bagkus may boses ho ang taong bayan. So, pamamagitan ho ng programang Bitag Live, nalalaman nyo ho at panawagan ninyo na kayo na ho mismo kumilos na ang taong bayan. Tayo ho nagpapasweldo sa mga ito. Yan ha, mga politiko na yan. Pag nag-a-apply ng trabaho ngayong eleksyon, binibigyan ho natin sila ng trabaho sa pamamagitan ho ng boto ho natin. Kaya lang ginagamit itong mga applicants na to at ito'y mag-a-apply uri sila ng trabaho sa kanilang mga distrito, magbabalik sila, kongresista man yan, o kung sino man yung mga senador na yan, mga mayors man yan, nagpapapogi yan, ginugulo nila mas magandang, masinlinaw ng sikat ng araw tulad ng sikat ng araw ngayon. Nakikita ko dyan, abay maliwanag ho ka, nakakapagsalabin ho tayo. Etong bintana namin, nakikita na sa baba ng Timog Avenue. Sinlinaw ng sikat ng araw, yan hong ginagawa ng Kongreso natin. Kaya pag tinagalan pa nila, etong pag-aantala ho sa maumpisahan agad, ito'y continuation. Pagpapatuloy ho ng sinasabing infrastructure project, yung build, may epektuhan yung serbisyo ho, social services ng gobyerno, mga boss. Bakit? Sa kapritsyo ng ilan na nag-iimbestiga, naghahanap ng katiwalian. Kung titingnan nyo rito, pareho lang naman kayo mga baboy Dahil pinag-uusapan pork baboy. Kaya tigilan yung pambababoy ninyo, umayos na nga kayo sa Kongreso. Saan ang galing yung sinasabing budget? Manggagaling sa ehekutibo, ihahanda ho yan, ilalatag sa Kongreso. Ang Kongreso naman, kapag hindi mo na pagbigyan, tulad ng sinasabi ho natin, yung road board, yung budget na yan, yun hong pinag-awayan. Yun hong kaalaman na medyo na itong acquired knowledge during the time ng DBM Secretary pa itong si Anday. Panahon ni Gloria, kaya siya ho nag-iingay, siya ho yung pasimuno sa Kongreso, mag-imbestiga sa ginawa ho nila doon sa sinasabing akusasyon doon ho sa DBM Secretary na I would stand distant from it. Kasi kung magkaroon man ng investigahan, fine. Kaya lang, ang sabi ho ng palasyo, sayang lang ngayong oras dyan. Ipasa nyo na. At kung meron man kayo mga bagay na gusto nyong makita, isampan nyo na lang ang kaso sa hukuman. Huwag na kayo mag-grandstanding na at malaming eleksyon. At gusto nyong pakita naman yung mga suwangit at pangit na mga mukha, nagtatalsikan ng mga laway ninyo. Ayaw ipasipot ng ating ehekutibo sa palasyo. Itong si Ben Diokno, kasi sayang lang yung oras, hindi ba parang sinampal kayo sa Kongreso? Ang problema dito sa mga matataas ang pilantik na mga ihing nasa Kongreso, kinig kayo dyan, andaya, ha? Okay. Pwede ba? Huwag niyong i-held hostage yung taong bayan sa inyong mga kapritsyo. Ipasan nyo na
Kung meron man kayong kasong nakitang katiwalian laban kay Ben Jokno, andyan naman yung hukuman. Tigil na yung grandstanding. Nakita ko na yan, yung ginawa doon sa pagpapatawag sa amin mag-utol doon sa Senado noon, puro sayang lang yung oras. Total may hukuman, sa hukuman magkatalo. Kung meron kayong akusasyon na sinasabing katiwalian, then andyan naman yung ombudsman, Sandigan Bayan, isampa nyo kung kinakailangan nyo isampa. Akusa kayo ng akusa, sayang yung oras, mantala yung sinasabing serbisyo ng gobyerno at yung mga sweldo ng kinakailangan mapasahod, mga sundalo, policeman, teachers, mga civilian employees, nasa munisipyo, kapitolyo at mga city hall na mga syudad, mga empleyado ng gobyerno, sila ho, yung kawari ng gobyerno, maantala dahil sa inyong mga kapritsyo, mga potok sa buho kayo. Change topic! Public service lang ho, alam personalan ho, ano? Kami nagsasalita ho rito, mga boss, hindi ho kami nagsisino. Maaring hindi nyo gustong estilo ho namin. Ang estilo ho, well, a journalist, style makes a journalist. Yung pagiging journalist ko ho, may sarili ho akong pamantayan at estilo at pamamaraan. Whether you like me or hate me, love me or not, I don't really care. More important thing is, I deliver the service, tell the truth, factuality and sincerity. Like it or you don't. Public service lang ho, no? Abay, sipin niyo ho kung kayo naputulan ng mga daliri. Sa loob mismo ng paggawa na gusto mo magtrabaho lamang, tapos halos maputol yung mga daliri. Ito ho dapat inaatupag ng mga kongreso, ng mga nasa kongreso. Kapag kayo nasa regular na sesyon ninyo, pangalagaan nyo ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa ibaba na inaabuso nitong mga employer na protektado gawa nga ng sinasabing mga dikit na mga kongresista na takot sila dahil itong mga sinasabi natin mga negosyante sa ekonomiya, may-ari ng mga malalaking kumpanya, lumuluhod kayo eh. Hindi yan ang amo ninyo. Ang amo ninyo, mga simpleng tao, yan ang bumoboto sa inyo, nang bibigyan ng trabaho sa inyo. Tulad ng ito, paano ka ba na maputulang ka ba ng daliri, isang buwan ka pa lang nagtatrabaho. Tapos, anong problema? Butas-butas na batas galing sa mga butas-butas na mga mambabatas, mambubutas. Panoorin. Pobreng welder na aksidente sa gitna ng trabaho. Alam niyo ba, ang kanyang mga daliri halos maubos at nadali ng industrial fan. Ito hong kanyang sumbong. Isa kang maintenance welder. Alright. Na-aksidente ka habang nasa loob ka ng trabaho. So, nangyari ito sa loob ng trabaho mo? Opo, sir. Okay. Naputol lahat yan? Ito, sir, nabasag lang yung kondi ko. Puputulin din sana to. Sabi ko, wag na, baka wala na talaga ako. Inutusan ka ng bisor mo gumawa ng martilyo. Opo, sir. So, nang nakakuha ka ng bakal, anong nangyari? Tinigpit ko muna pagkatapos namin maglinis. Nakita ko ulit yung bakal, pero yung industrial pan, binuksan na pala ng katrabaho Industrial ko. pan? O, yung bakal po, yung malaki, yung square. Binuksan ng katrabaho ko, nagpahangin sila. Nung ablutin ko yun, ayun, natawa na yung kamay ko. Kinablot mo ang? Yung bakal na niligpit ko sa industrial pan. So, doon sa may industrial pan, pinasok ko muna, parang tinapon ko muna nung naglilinis ako kasi babalikan ko nga pagkatapos ko maglinis. Parang nawala So, na. hindi sinasadya ng bisor mo kasi itong mga kasamahan mo, nagbukas ng industrial pan, nagpapalamig. Parang ganun. Sa lao. Kaya ayun, natanggal yung mga daliri mo. Oo. Tapos, anong ginawa nila? Sinugo naman po ako sa ospital. Pinanugutan ba na sa ospital? Yung insurance ko na lang daw po yung ibabayad doon. Insurance mo? Oo, yung ibabayad doon. Bale, yung Sino sabing insurance ng babayad mo? Hindi ba nila kaya panagutan sa loob ka ng kumpanya nila? Yung agency po, sir, nagsabi kasi yung kumpanya sabi rin parang labas daw sila kasi hawak ako ng agency. Agency na lang bahala sa akin. Sabi naman po ng agency, lilinawin ko lang sa iyo yung insurance hindi yan mapupunta sa iyo kasi yan ang ibabayad sa ginasto sa ospital. Bale, yung mahabol ko na lang ngayon yung sick leave ko. Magkano binayad sa ospital? 40,000 yata yung sir. 40,000 lahat yung ano mo, yung... Oo, yung mga billing nila, nakita Billing. ko po. Kinuha kasi nila yung mga resibo rin. Can we put this in NLRC? Alright, i-airin mo to. Alright, tingnan natin kung ano magagawa natin sa NLRC. Pagkatapos, I want you to call the agency. I want to find out it's a liability insurance, accident insurance, whatever that is. Kasi nangyari sa loob ng trabaho eh.
Wala naman sa labas. Sa loob ka ng industry. That happens inside. Sige, i-NLRC natin to, ha? I-ari ka namin mamaya, ha? Mga boss, kasama natin ngayon si Roderick Marco. Ito hong dapat ninyong tingnan, ano, nakakaawa. Kasi isang buwan, mahigit pa, ito yung kanyang pagtrabaho. Isang buwan pa lang ho siya. And December 20 nangyari ang aksidente. At ito ho'y natulungan siya ng agency niya sa pamamagitan ng kanyang insurance at SSS Sickness Benefit. Nabayaran ng insurance 40,000 pesos na bill sa ospital. Gusto niya lang malaman kung may pananagutan ba ang kumpanya kahit nasa agency siya naka-employo. Okay? Kasama natin ngayon si Roderick Marco. Okay? Patingin nga muna ako ng kamay mo kanina na... Hindi. Okay, diyan ka lang. Pakita, taas mo lang sa akin. Pakita mo. Yan. Lahat yan. 1, 2, 3, 4 na daliri na putol. Ito sir, natamaan din to, di ko na pinaputol, pero puputulin din to. Itong 3 na putol na. Puputol talaga. So, isang buwan ka pa lang sa trabaho mo. Oh my God po. Kagustuhan makapagtrabaho, ang sinabi sa'yo ng bisor mo, maghanap ka muna ng parang kailan dahil hindi ka pwede maging welder nang wala kang martilyo. Tama? Opo sir, Kaya naghanap ka ng mga bakal, pwede mong gawin ng ulo ng martilyo. Sa anumang kadahilanan na ikay naging tawag dito, na parang ang naging abala ka na maghanap ng ulo ng bakal na gagawing mo martilyo, parang handle na lang. Kasi yun po agad yung nasa isip ko nung unang pagpasok ko pa lang sa trabaho, pagkatapos ko maglinis, maggagawa talaga agad Mamartilyo ka. para Okay. pagdating ni sir, kuwan na, may martilyo na ako, di na siya. Medyo papakita lang ho namin sa inyo dahil actual ho to. Kung sakay mahinang inyo mga sikmura, di wag niyong tingnan. Ipikit ng inyong mga mata. Pero kung kayo medyo naintindihan nyo to, sige, papakita lang natin. Patingnan nga muna ako ng inyong nadaliri na yan, kung ano lahat yan. So lahat yan. Ito ho, kawawa naman. Okay, kung mahinang sikmura, wag nang tumingin. Tama na, okay. Sige. Alright. Sige, balikan mo na lang. Lagyan mo na lang. Ha? Isa-isa muna natin. Okay. Ito hong ganitong klase mga reklamo, nakakaawa ho. Iba't ho talaga ako minsan mga manggagawa sa Pinas. Ano? Katotohanan ho to, hubot-hubad na katotohanan. Na kapag ikay kapapasok lang sa trabaho, agency pa, contract lang, nadisgrasya ka, may pananagutan nga ba ang kumpanya? Yan ang tanong. Sa bansa ho natin, ang daming ek-ek, chorba. Kapag ikay nagtrabaho dyan, sa loob ng kalang pagawaan, may insurance para sa medical, yung pananagutan sa nangyari sa loob ng iyong empleyado na nangyari sa loob na aksidente sa iyong establishmento, dapat yung insurance hindi lang ho sa medical, bagkus pati yung nangyari dahil pananagutan sa loob. Kung may pananagutan nga ba, hindi ho tayo sigurado. Kaya kanina ho, tinanong ho natin kay Belen Nicasio sa NLRC, ang reklamo ito, narito ang kanyang tugon. Kung agency po nila ay willing na panagutan lahat yun, maaari nga ho na maalisan ang pananagutan ng kumpanya. Pero kung ang agency po mismo, hindi po namin alam kung anong kontrata meron ng agency at ang kanilang kliyente. So, ang agency po mismo ang tumatanggap ng aakuin ang kanilang responsibilidad sa pangyayari, ibig sabihin nga siguro baka sa kanilang agreement with the client, ganun mo yung nakalagay, no? So, hindi po natin talaga malalaman until after na lumabas yung mga katibayan na sinasabi na kung sinong may pananagutan sa ganun. Importante na mapasagot po sila. Sabihin, imbitahin natin yung pareho para hindi ho yung nagtuturuan kung sinong may pananagutan. Tama ho ang NLRC. Kinakailangan ipagharap ho yung agency sa mismong sa NLRC, sa Sena unit at yung kumpanya. Ngayon, hindi ho kami nagmamagaling. Pero kung minsan may mga sumbong na ikay maaawa, maantig ang puso mo, sino ba naman ang ayaw, gusto mo lang magtrabaho, sa kapiranggat na sweldo na gusto mong maging welder, ang kapalit naman ay daliri na hindi sapat, siya ho'y pwedeng mag-claim ho sa SSS sa pamamagitan ho ng sickness. Pero maibalik pa ho yung kanyang mga daliri, hindi na ho Yun ho malupit na
sitwasyon sa Pilipinas na nakakabwisit sa bansa ho natin. Maraming mga employer na talagang gustong makalusot sa kalampananagutan. Sa bansang Amerika at sa bansang ibang bansa, kapag may aksidenteng ganito, abay, merong injury, may danyos din. Sa atin ho kasi, ipaglaban mo pa. Mga salawahan ho, yung mga employer ho natin dito, ganito ho kabrutal magsalita ng derechahan ho. Tatamaan ho dyan yung ating mga mambabutas, mga mambabatas na butas-butas, yung mga batas ho natin na dapat ipinagtatanggol ho yung mga manggagawa ho natin. Sa halip na ipagtanggol, parang utang na loob natin sa mga utang nila ng mga to, sa mga kumpanyang ito na para bang salamat sila ang nagpatutulong sa ating ekonomiya, mga utang ninyong mga putok sa buho kayo. Pwede ba? Kung maaari, dapat ito tingnan ng mga mababatas, ayusin na to kapag ikay bagito. Lahat ho ng kumpanyang na itagtatrabaho, may pananagutan sa kanilang empleyado kung ano mangyari sa loob ng sinasabing establishmento o pagawaan. Hindi ho pwedeng sabihin, agency ka, wala kaming pananagutan. Pag namatay kang nangisay ka, bahala ka sa buhay mo. Swerte-swerte lang yan. Weather kung ikay buhay patay. Lul! Laugh out loud. Nagagalit ho ba ako? Oo. Pambungad ho yan ng 2019. Iba ho kasi ang bitag. Alam niyo mga boss, marami ho mga bagay na kuminsan. Ito ho'y siguro dapat masilip na ho ng karamihan ho sa ating mga mambabatas. Ano hong inyong magagawa? Kapag ikay simpleng manggagawa na nagtatrabaho sa ito'y pagawaan, wala ka pang 1 buwan, 2 buwan, 5 buwan, contractual ka lang. Kapag ikay na disgrasya, bahala ka sa buhay mo. Naputulan ka ng daliri, kumbagay, papagamot lang namin. Importante ho rito sigurong i-revisit, tingnan ito mga ganitong klaseng batas. Kaysa naman inaatupag nito mga mambubutas nito yung mga pork barrel na yun. Pero yung serbisyo sa taong bayan, nagmamagaling itong karamihan sa mga mambabata. Kaya nabubuisit din ako . Isa ho sa mga dahilan kung bakit buisit na ako sa larangan ng politika. Yan hong hindi ko papasukin, hindi. Mas magandang eto, binabanatan ko sila. Pag ikay nakisali sa kanila, makukompromiso ka, binabanatan ka ng ibang media. Mas magandang akong taga-banat, ako'y taga-puna, dahil ako'y may mga suhestyon, hindi yung nakaupo ka riyan, pag may suhestyon sa'yo, magagalit ka. Sabay, gusto ko makatabihan si Trillanes para medyo matapatan yung angas ng mga ganyan. Pag nagkamali ka, naku, Maria Josep, maangas ka lang sa salita, pero kung sa sinasabing gawa, puro ka sat-sat. Meron ho atang question doon sa sinasabi naming pambansang sumbungan. Nakakatawa ho tong grupo na to na kinakailangan aprubahan pa nila ang sasabihin namin. Alam niyo ho ba? Ad board. Advertising board. Wala kayong pakialam kung sasabihin na kami pambansang sumbungan. Hindi naman kami nagko-commercial. Ba't nyo papakialaman pati yung kopya ng aming billboard? Kung may iba dyan sumbungan ng bayan, kami pambansang sumbungan kasi hindi lang kami pambansang sumbungan, bagkus sumbungan din kami ng mga OFW sa ibang bansa. Hindi naman namin pwedeng pangmundong sumbungan dahil kalokohan na yan. Ngayon, ang pambansang sumbungan, kaya namin sinasabi yan kasi nasa pambansang network kami. Advertising board, nakikinig ba kayo? Sino ang nagbigay sa inyong karapatan na questionin yung aming claim na pambansang sumbungan? Nag-iisang pambansang sumbungan kami. Wala namang sa ibang network na nakikita niyang sumbungan tulad na ginagawa sa Bitag na napapanood nyo rito, tulad na ginagawa ng Bitag Kilos Pronto. Kami ho'y talagang pinagsusumbungan. At marami hong klaseng sumbong na dumarating at tatanggap po namin. Kaya wag niyong sasabihin, questionin nyo kung sasabihin ng pambansang sumbungan. Sa totoo lang, ay sumbong OFW, sumbong Pramdi, sumbong probinsya, sumbong sa buong bansa. You got a problem with that? Ad board. Now, answer. You refuse to answer? I don't care. Just stay away doon sa claim namin sa billboard because ang inyong nakita ay billboard ho namin yan. Like it or you don't like it, hindi kami tumatakbo sa politika. There's no deceitful act on our part. Kaya hindi namin nakukuha ng approval sa inyo. Well, you can sue us if you want.
for using pambansang sumbungan because we belong to pambansang network, the state network. Kaya kami yung sumbungan araw-araw sa tuwing umaga na napapanood nyo sa Bitag Live. End of story. Wala ho kong makita, boss. Change topic na ho tayo. Change topic! Wala ho kong makita kung yung mga gagawin ho ng PNP na magkaroon ng street intel. Yun ang sinasabi ho natin, mga intelligence gathered for the fact verified to verify all the intels coming in. Kung yun hong sinasabing, pangit pakinggan kasi na parang ang PNP, tinitingnan ng mga guro, wala hong masama roon kasi wala naman ang utos ang palasyo dyan, hindi naman sinabi ng ehekutibo. Itong pagkukuha ng mga intel para tingnan, is basically confirmatory act yan. Sometimes na hindi naman dapat sinasabi, pero wala naman ho siguro dapat ikabahala ang sino mang mga guro kung wala kayong ginagawang mga masama. Kung kayo nasa makakaliwa, left-leaning, siguro naman alam yung trabaho nyo. Hindi naman dapat ikatakot ninyo dahil lahat naman may mga batas naman tayo. May karapatan bang tingnan ang hindi naman ini-intel kayo? Kung meron kayong mga bagay na aktibidades na kung saan bine-verify, street intel, well, field intel, kung tawagin, wala namang masama dyan. Kung wala kayong ginagawang masama, bakit gagawin yung laking issue dyan? Dahil sa loob ng Philippine National Police, sa Army Intel, Civilian Intel, NBI Intel, yung intelligence na yan are intelligence gathered or initially with the initiative to gather it, kasi may information. Wala akong makitang masama unless otherwise kung nababiolate ng inyong constitutional right na kayo'y inaakusahan ng bagay na hindi naman tama. Wala tayo sa martial law dito sa Luzon, sa Mindanao siguro. Pero ang mga teachers dito kasi at mga issue ng mga teachers na baka kasi ibang tinuturo na ninyo, baka nagdudoktrina na kayo na kung anong pinagagawa ninyo. Ibang usapan na yan. Anong masama dyan? It has to be verified at may korte naman tayo yan. End of story. Public service uliho tayo mga boss. Pag ang isang tao tinanggal sa trabaho, may dahilan. At pag tinanggal ka sa trabaho mo, either tapos ng kontrata mo or may ginawa kang masama or talagang finish contract ka. Lahat ng dahilan na dapat malaman nyo. Itong kagandahan ho ng public service ho ng Bitag. Ipapakita ho namin sa inyo ang realidad. May mga bagay na inaasahan mo at may mga bagay na dapat mong malaman kung ikay walang problema, pero sa pakikinig panunood sa problema ng iba, ikay matututo. Yan ang saysay ng aming serbisyo publiko panoorin. Leonardo, saan ka nagtatrabaho? San Juan po. San Juan? Anong pinagtatrabahoan mo? Construction po. Ito yung past contract? Opo. Pintor. Sino nagmamayari nito? Hindi ko po sir kilala. So, gaano katagal ka nagtatrabaho? 6 na buwan pa lang? Architect lang po ang kilala ko din. Architect. Pero yung may-ari, hindi. Kasi hindi po ako nakakapunta ng... Isang beses lang ako nakapunta ng office sa labas lang ako. Hindi ako sige. sa loob. 6 na buwan ka palang tatrabaho. Construction worker ka, pintor. Magkano sahod mo? 550 po. 550. O, mataas ka doon sa regular na rate. So, si tinanggal ka sa trabaho. Okay, hindi ka binigyan ng notice na tanggalin. Pasang salita lang po. Okay, salita lang. Pinasabi ang katrabaho, tinanggal ka na. Illegal dismissal file, nag-file ka kahapon, nagkaroon ng hearing, di sumipot yung kumpanya. Tapos may schedule na hearing uli. Pagkatapos, nadismaya ka sa nagpa-advise ka, sinabihan ka ng abogado, wala kang karapatan makakuha ng 13th month pay at holiday. Opo. Kasi ang holiday raw po ay wala raw pa akong karapatan na ano kasi hindi pa raw po ako regular. Ako ang inuwi. Anong probinsya ka? Bicol po. Bicol? Ganun ang sasabihin ko sa iyo, Leonardo. Yung kausap mo roon na nagpa-advise ka sa abogado na ikay galing sa NLRC, 6 na buwan ka palang nagtatrabaho sa construction. Kung titingnan mo, pwede ka naman lang tanggalin, tapos yung contract mo, pwede ka nang hindi in-renew. So, wala ka pa ata sa 6 na buwan. Siguro, ganun, mag-6 na buwan pa lang. Okay, so sa makatuwid, itong trabaho mo na ito bilang pintor, binabayaran ka naman ng tamang pasahod. Kung tinanggal ka man ng kumpanya na wala nang pasabi, baka
kung kailan na yung nangangailangan lang sila ng serbisyo mo at wala ka nang dapat gawin o siguro tinerminate na sa anumang kadahilanan, nandoon pa rin sa sinasabing takdang panahon na pwede kasi hindi ka naman regular. Paano mo nalaman na tinanggal ka na? Pasang salita nga lang po sa katrabaho ko, pinasabi lang. Pinasabi na. Pero may opisina po kami dyan sa San Juan. Hindi ka naman nag-opisina, pintor ka sa Oo, construction. pero may opisina po. Yung gusto ko pong mangyari, dapat pinatawag man lang ako. At kinausap. Ang sistema yung sinasabi mo ng protocol yun. Ang ibig sabihin ng protocol, yung pamamaraan ng sistema sa loob ng sinasabing tanggapan o establishmento na kung saan may mga empleyado nag-oopisina. So may sinusunod sila ng pamantayan na protocol. Sa mga ganyan. Pero doon sa mga sinasabing kumpanyang mga sa loob, white collar, ibig sabihin sa opisina. Pag sa mga constructions kasi, pwede kasi pagkatapos ng 6 months, tapos ng kontrata mo, hindi na in-renew. Hindi naman, kung may kontrata ulit, tatawagin ka. Wala ko kami, sir, papel, sir, na ano. Kaya nga, wala nga papel. Wala nga yung pinaghahawakan kasi 6 months ka pa. O pasang pero lang po kami. Oo, ganun lang yun. Ang gusto mo mangyari, hindi mangyayari sa realidad ng mundo. Kasi hindi ka empleyado, ikay nagtatrabaho sa construction site bilang contract na sinasabing mga tawag dito, magpipintor. Ang hinihingi mo isang office job na may protocol kung anong nagawa mo. Dito kasi maaring sinasabi mong illegal dismissal kasi tinapos na nila. Hindi pag sinabi, tapos na, hindi naman pwede. Kasi parang arawan, lingguhan, ang sweldo. O kasi sinabi nila sa akin, sir, maghintay raw ako ng pinakaano kasi hindi pa raw aprobado sa taas. Basta wag raw muna akong pumasok. Nagantay ako, sir, inabot ako ng 4 na araw. Pumunta ako ng office. Di ako nila pinapasok, lumabas si architect. Sinabihan ako ni architect na, sabi ko, sir, Ano sinabi ni ano ang nangyayari, sir? Bakit ganun ang ginawa niyo sa akin? Bakit? Anong gagawin natin? Marami, hindi lang ikaw, marami pang kasunod. Hindi lang ikaw, marami pang susunod. Oo, marami ka raw kasunod sa akin. Tanggapin mo na to. Ibig sabihin, magbabawas na sila ng trabaho kasi contract lang naman eh. Wala naman silang obligasyon sa'yo other than bayaran ka ng iyong minimum, above minimum at kung ano man mga dapat ibabayad sa'yo. Pwede ka rin naman umalis anytime sa kanila eh. Kasi hindi naman to regular na trabaho eh. Hindi to office job. Construction to eh. Pintor ka eh. Field ka eh. Ang pagkapintor mo, maaaring sasabihin ng sinasabing constructions, binawasan ang kontrata natin sa itaas. O paano to? Pag binawasan tayo, di magbawas tayo ng tao. Itong realidad. Halimbawa, contractor sila eh. May nagpapagawa sa kanila sa anong constructions. Medyo bumagal yung release ng pondo. Sasabihin, o sige, ito lang muna ha. O pagtyagaan nyo lang to. Itong budget natin sa labor ngayon. Ang trabaho mo kasi, pag sinabi sa itaas, doon sa kanilang kliyente, bawas muna tayo ngayon. Kung dati kalahating milyon, hindi, 250. Magpipili ngayon sila kung sino. Halimbawa, pintor ka sasabihin, sige, ito na lang to. Ito, anumang kadahilanan sila nakakaalam doon para naman sila'y hindi maudlot ang kanilang operasyon. So magbabawa sila ng tao. Sabi mo kanina, nandoon ka kay Atong ang binayaran ka, mas mababa. Ito, mas mataas, pero sugal dito. Baka bukas pagising, ala ka ng trabaho. So wala akong ano dyan. Wala. Maghahanap ka ng ibang trabaho na mapasukan, tuloy lang. Gusto ko na lang, sir, makauwi na lang sana ng probinsya eh. Kasi kung di po ako pinaasa dyan nung unang abogadong nag-advise sa akin nung unang punta ko ng labor, na pinangako sa akin na ito makukuha mo tong ganito. Ngayon, naubusan na talaga ako, sir, ng ano eh. Anong problema mo? Sabihin Kahapon pa nga ako, sa... sir, hindi ko makain hanggang ngayon. Okay. Gusto ko na talaga mo ng probinsya. magkano pamasahe sa Bicol? Dati po talaga sa 700, hindi ko po alam ngayon. Okay, just get something from just help him out. Okay? He doesn't understand what's going on Kasi dumating anyway. ako dyan, sir, alas 8 eh. Okay, he doesn't have anything. Okay, alright, sige. Kami nagpapasalamat ho sa inyo pagtutok ho rinyo sa aming programang Bitag Live. Ito ho yung programa na kung saan nag-aanalisa ho ng mga issue at kaganapan sa bansang Pinas. Kasabay ho niyan, public service din ang pagtulong ho namin sa inyo. By the way, pagbalik ho ng Bitag,
Bitag Kilos pronto, abangan nyo ho yan, mga boss. At pero patuloy pa rin ang aming public service everyday. Bukas ang aming tanggapan alas 9 ngayon hanggang alas 5 ho ng hapon. Bukas ho kami. With that, kami nagpapasalamat sa inyong pagtatangkilik, panunood at pagtitiwala ho sa programang Bitag Live. See you tomorrow. Adios.